Lutuin ko na ho aring mga nabili ni tatay kanina doon sa kakilala namin. Sobrang lulusog nga ni ho na rin mga kamangyan, kaya talaga kailangan mo ng kasalo din eh. Bali, ang una kong ginawa ay inalis lang ho aring parang bituka din sa may parang batok baga. Pero minsan ho, kapag dali-dali na ako, tapos ako'y gutom na, hindi ko nang inatagtag yung mga garni. After ko makuha yung parang mga bituka mga kamangyan, ang sunod ko naman hong ginawa ay ginupito aring matatalas din sa sugpo at saka ho yung mahaba na para hong antena. Eh, hindi ko lang alam kung anong bagang tawag. Buti na nga nilang din ho at nakapagdala ho ako ng gunting dini. Gawa ng kung kutsilyo yung gamitin, aba, mahirap-hirap din, ano. Tapos, sabi ho ni tatay, ay siya na raw ang galinis na ring pusit, gawa ng masyadong makalat yung tinta. After ho malinisan ni tatay yung pusit, ay di ginupit-gupit ko na ho, are. Pero dito, pwede na ho kayong gumamit ng kutsilyo. Pero dahil maarte ho ako, gunting ang ginamit ko. Ay talaga kasarap din ho ng calamares na luto din ni mga kamangyan. Ay kada uwian sa hapon, yun yung inabili ko, sabay sulyap kay Crush. Uy, bali, nag-game na rin ho pala ako ng mga kailangan para dire-diretso na ho sa pagluluto mamaya. At dahil nga niyo, meron din yung sugpo, alimango, tahong, pusit. Aba, hindi ko na ho yun apaghiwa-hiwalayin. Bale, pagsama-samahin ko na ho yun sa isang recipe. Aba, huwag niyo naman akong pahirapan at ako'y kaasawa pa. Uy, napaka-kiri. Bale, ang sunod kong ginayat ay arehong sibuyas. Ay talaga din dami-damihan ko na ho. Gawa ng gusto huyaan ni tatay. Sa totoo lang ho mga kamangyan, lahat ho kami sa pamilya ay may hilig ko talaga kumain ng mga garni, mga seafood, ganyan. Pero syempre ho, dahil ho kami ay nagatandaan na, ay di nag-iiwas na ng kaunti. Gawa ng pag napadami-dami ho ang kain, ay nako, ay high blood ang aabutin. Pwede rin ho pala kayong gumamit dito ng sibuyas na puti, pero arehong pula yung nakasanayan namin. Ay, ano yung binili ko doon sa palengke. Ang sunod ko ho palang ginawa ay binalatan na rin ho aring mais. Medyo nahirapan pa nga ni ho ako sa paggagayat diyan mga kamangyan. Gawa ng pagkatigas naman. Ay kinabahan nga ni ho ako diyan ng kaunti. Gawa ng parang mas mauna pang masira yung tadtaran kaysa magayat aring mais. Aroy. Habang inapakulo ko ho aring tubig mga kamangyan, naglagay na rin ho ako diyan ng asin at saka ho ng paminta. Pagkatapos ho noon ay inuna ko na hong ilagay aring mais. Gawa ng matagal-tagal ho talaga aring lumambot. Nakatali pa nga ni ho aring mga alimango nung nilagay ko ho din eh. Gawa na mabuhay pa ho, are. Ay, mahirap po kapag tinagtag agad yung tali. Gawa lang nagapang sipit. Eh, sakit baga. Bale, gayntay lang ho ako ng ilang minuto diyan hanggang sa medyo maluto na yung alimango. After ho noon, ay sinunod ko naman hong ilagay, arehong sugpo. Bale, konting minuto lang ang apakuluan. Gawa ng alutuin pa naman huyaan mamaya. Naiwasan ko nga niyo aring ma-overcook mga kamangyan para hindi ho ako mahirapan magbalat mamaya kapag kainan na. Uy, for the go. Sinunod ko na rin ho palang ilagay diyan, aring tahong nika. Ay, hindi man yan. At dahil nga ni ho luto na ring mais mga kamangyan, ay di isa-isa ko na hong kinuha at nilagay ko ho din sa isang lagayan. Pagkatapos ho noon ay sinunod ko na rin hong kunin arehong mga tahong. Tapos ang pinakahuli ko ho palang pinakuluan ay arehong pusit. Yun. Ay sagad lang ho yan mga kamangyan ha. At gawa lang kapag nasobrahan ay daw last man din hindi mo na manguyat. At dahil nga ho okay na lahat mga kamangyan, naglagay na ho ako ng butter diyan. Saka ko ho nilagay aring sibuyas. Ay talaga na parami pala. Hinalo-halo ko nga nilang ho ng kaunti. Saka ko sinunod na ilagay arehong bawang. Ay kung nandito kayo mga kamangyan ay grabe ho, sobrang bango. Uy. After ho noon, ang sinunod kong nilagay ay arehong hot sauce. Tapos, sinalo-halo lang ho ulit ng kaunti. Tsaka ko ho sinunod aring Cajun seasoning. Meron ho na rin sa palengke. Pero kung wala ho kayong mahanap, ayan, pwede ho kayong maghanap online. Sinunod ko na nga rin ho palang ilagay arehong sugpo. At dahil sa sobrang lalaki, ay halos mapuno na agad aring lutuan. Abaw, Paglagay ko nga ni ho diyan ng alimango, ay nilagyan ko na rin ho ng Sprite. At yan ay pampasarap. Abaw, Naglagay na rin ho pala ako dyan ng dagdag pampalasa, asin, paminta, at saka ho konting asukal para ho pambalansin ng lasa. Biramin. Isa-isa ko na nga rin hong nilagay diyan, aring tahong, pusit, at saka ho aring mais, ay for the go. Gahintay na nga nila ako ng ilang minuto mga kamangyan, hanggang sa kumapit yung lasa sa isa't isa. Ay, sana all. At after ilang minuto nga niyo mga kamangyan, abay naluto na rin ho aring ating seafood, ay for the go. Ay ano ba kung inahintay ninyo diyan mga kamangyan, ay kumuha na rin ho kayo ng bahaw, at kami ho ay saluhan nyo din eh, para tayo para sa high blood, huy. Ay tingnan nyo naman ng mga kamangyan, aring nabiling alimango ni tatay, talaga katataba. Inabiro-biro ko pa nga ni ho diyan si tatay, kako aba, ay dahan-dahanin yung pagkain na rin. Gawa lang ay malayo kami sa kabihasnan. Ay wala pa man din kaming baong pineapple juice. Ay alam nyo gaw mga kamangyan, nabili ho namin yung sugpo ay 720 pesos ang isang kilo. Tapos yung alimango po ay nasa 420 ang isang kilo. Medyo mura na ho yun dahil andini kami sa pero kapag nasa kabila ay talagang mas mahal, baka doble or triple pa. Pero syempre, hindi na ho ako nagataka kung bakit gayon ho yung presyo. Kasi syempre ho, danas na danas ko rin naman ho ang mga nanguhuli ng alimango, sugpo, at talaga naman ho, napakahirap. Malilipasan ka ng gutom, maiinitan, mauulanan, ganyan, ay talagang suko ka na sa buhay. Pero kahit sobrang hirap at ang pagod ho noon, ay talaga hindi ho ako sumuko. Gawa ng asawa pa man din ako siya kag-anak ng pito. Ay, kirinday. Pero sa totoo lang mga kamangyan, wala naman ng madaling trabaho. Kahit pabag ikaw ay nagtatrabaho diyan sa opisina at nakairkunan, o kaya naman ay naandiyan sa labas at naandiyan sa terika ng araw, ay may kanya-kanya ho tayong hirap na inadanas pagdating ho sa trabaho. Kaya talaga ho ay patatagan na lang. Siyempre ho, kanya-kanyang diskarte kung paano mabubuhay sa mundong arihoy. At magaluto nga niyo pala ako ng seafood